So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ito na nga guys, nandito na po tayo sa pinaka-mas pa na exciting part ukol nga po dito guys sa AJK nila former President Rodrigo Roa Duterte. So ngayon Mima, yung exciting part, eto na guys, naglalaglagan na po sila. To the highest level na po ang ginagawa nilang panlalaglag dito nga po sa mga kapulisan. Ganito kasi yung context niyan guys. Wala daw pong kasalanan itong si former President Rodrigo Roa Duterte ukol nga po dito guys sa mga pagpatay. Kasi hindi naman daw po siya ang pumatay. Bagkus ang may kasalanan dito, yung mga pulis na pumatay. Yun daw po guys, nilalaglag na nila ngayon yung mga pulis na inutusan din nila para maisalba ang kanilang mga sarili. Akala ko ba? Kasi diba kung matatandaan ninyo guys, sinabi ni former President Rodrigo Roa Duterte na sagot niya itong mga pulis na mga pumatay. Akala ko ba sagot mo? Bakit nilalaglag na ninyo? Diba tapos ikaw ba to, ang lakas mong magpatawag sa mga Senate hearing na yan? Ang lakas mong magpatawag ng mga resource person tapos ikaw hindi ka din naman pala uma-attend? Yawa ka? So ngayon nga po guys, ito, pakinggan nyo tong balita. Naku po, talagang magugulat kayo kasi sinabi ni Senator Bato de la Rosa na wala daw kasalanan itong si former President Duterte at siya. So ngayon, ang tinutukoy niya na may kasalanan dito ay yung mga pulis. Dinidikdik nila, dinidiin nila, nilalaglag na nga po nila guys, yung mga pulis na inutusan din naman nila. See? Mga balimbing, walang paninindigan. Pasabi-sabi pa itong si Digong na magsama-sama tayo sa impyerno, tapos dito pa nga lang sa Pilipinas, hindi mapanindigan itong kanyang mga ginagawang katarantaduhan. Anyway, pakinggan nyo. Inamin ni Senador Ronald Bato de la Rosa na may mga paglabag sa karapatang pantao sa pagpapatupad ng Duterte drug war. Pero gate niya, hindi siya o ang dating Pangulo ang nag-utos ito. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kung hindi, si former President Duterte, sino yung nag-utos? At saka ano yung mga statement niya sa mga pulis noon na pumatay kayo? Lagi niya sinasabi niyan, patayin niyo yung mga adik. Sino yung hindi Parang nyo naman kaming ginagawang tanga? Ano ba naman yan? Lahat ng mga sinabi nyo recorded po sa mainstream media. Tapos ngayon nagtatanggi pa kayo? Talagang, wala tayong magagawa kasi kung si former President Duterte nga, nung nagkaroon ng first prayer rally doon sa Davao, sabi niya may presidente tayong adik, bangag, 'di ba? Yan yung sabi niya. Tapos nung nagkaroon naman ng prayer rally doon sa Cebu, ang sabi niya naman wala daw siyang sinabing ganon. Well, syempre, para-parehas sila. Diba? Birds with the same feathers flocks together. Kahit sinabi nila, itatanggi pa din nila. Dyan sila magaling Dyan talaga sila magaling. Yan yung larangan nila sa pagsisinungaling. Kagaya yung kay Chis Escudero. Ano yung sabi ni Bato de la Rosa? Kaya hindi daw siya atin kasi pinayuhan daw siya ni Senate President Chis Escudero na wag na daw umattend. Kasi baka daw mapahiya yung institusyon ng Senado. Tapos recently, nagsalita itong si Senate President Chis Escudero. Nang sabi niya, wala naman akong sinabing ganon. Wala akong pinag-utos doon. Kamo, ayaw mo lang talagang umattend. 'Di ba? Sinungaling. Diyan nga sila guys magaling sa pagsisinungaling. Anyway, Gonzalez. Ang arkitekto ng madugong war on drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan libo-libo ang naitalang napatay, umamin ngayon na nagkaroon ng mga human rights violations sa pagpapatupad ito. Pero giit ni Senador Ronald Bato de la Rosa, hindi niya ito utos at hindi rin utos ni dating Pangulong Duterte. Aminado tayo dyan na mayroong mga kaso na talagang na-violate yung right ng tao. Kasi kung wala, dapat hindi nakakasuhan yung mga pulis na gumawa ng kalokohan. Walang leader na mag-utos na gumawa kayo ng violation sa batas. yan yung sabi niya, walang gagong leader daw na nag-utos na gumawa ng violation sa batas. Yan yung ginawa ninyo.
'Di ba? Na lahat ng adik patayin. Pero yung tanong, lahat ba adik 'yun yung mga napatay ninyo? Itong mga taong to, grabe kayong makapagsinungaling. Alam nyo guys, kaya naman na umabot tayo sa ganito kasi mayroong presumption of irregularities. To the point na pag yung mga pulis kasi noon, parang feeling ko immune. To the point na sige, pag nakapatay sila, tama sila. Kasi yan na po yung assumption ng Pilipinas noon. Pag nakapatay ang pulis, tama. Tapos, yung mga napatay, sila yung mga mali. Kasi yan po yung naging assumption ng Pilipinas. Nagkaroon tayo, guys, nagkaroon ng irregularities dito nga po, guys, sa pag-implement ng batas. Walang problema sa war on drugs nila sana. Ang problema kasi dito, guys, mali yung pag-implement nila. Yun. Saka walang pulis. Unless, of course, na merong sariling motive yung pulis na nasa isip niya. Yan. Laglagan na, no? Diyan kasi sila magaling. Sa panlalaglag. Kaya kailangan papasukin na nga itong ICC na to kasi out of 20,000 na mga napatay ninyo, hindi pa nga naghati guys, hindi pa umabot sa 1% yung mga nagkaso pabalik. Out of 20,000, 76 lang yung nagkaso pabalik sa prosecutor. See? Kaya hindi nag-work ang justice system natin. Although hindi ko naman sa minamaliit yung justice system natin. Nag-work naman siya. Ang problema, hindi enough. Nakukulangan tayo. Kasi kung nag-work talaga, functioning well, yung justice system natin, sana yung mga nagkaso pabalik, ay meron na sana ngayong pinangahawakan. 'Di ba? Yung mga pulis na mga gumawa ng krimen, nakulong na sana, kaso wala. Kasi dahil kulang-kulang sila sa data eh. Wala silang pre-operational report, post-op. Kulang sila sa access, walang paper trails. Kaya kailangang panagutin yung mga pulis na gumawa ng krimen. Ang problema kasi dito guys, immune yung mga pulis noong panahon nila. Kaya nga, lumaki yung ulo ng mga pulis noon. Yan yung isa sa nakakainis. Anyway, ngayon na sinisingil na sila ng batas, sasabihin ninyo na hindi, sila yung may kasalanan at hindi kami. And in the first place, hindi naman sila maggagawa ng ganyan kung hindi nyo pinag-utos. 'Di ba? Kaya nakakatakot nung panahon nila, guys. Kahit nga lumabas ka lang ng alas 8, sino ba namang lalabas ng alas 8? Mapagtripan ka na adik ka. O 'di ba? Nakakatrauma yung panahon ni former President Duterte kasi napakadaming injustices. 'Yon. Tapos sasabihin mo na tawag dito, useless yung pag-attend mo doon. Useless kasi magigisa ka. Yun yung totoo doon. Itong mga to. Anyway, yun lamang po guys. At it's me again. Si Mima Alicia nyo at nagbabalik-lat para sa ating panibagong video.